Yun, magandang gabi po mga ka-BBM ha, mga kapalaristayan. Welcome po sa aming ika-10th episode ng Salamat PBBM ha, 10th episode season 2, biro nyo mga Season ka-BBM. 2. Napakabilis ng panahon, kailan lang, 2026 tapos ngayon, 10th episode Actually, na tayo. malapit na tayo mag-anniversary. Ha? May. Oh, May May. anniversary natin eh. Oh, basta may anniversary namin yun siguro. Pero may anniversary din. Mamaya yung anniversary ngayon. Dalumhati yung ngayon eh. Pero rin nagdadala anniversary dalumhati yun. Pero yung sa anniversary natin, sabi siguro sa mga Boracay siguro kami niyan o baka Relax. sa Cebu. New York, Cubao kami niyan. Unok Island, Unok Island, Unok Oo, Island. Unok Island. Yan. Maraming Balabak. magandang umaga po. Ako po si Paleris Gabi TV. na. Magandang gabi po pala. Yan, ako si Paleris sa TV. Samahan niyo kami sa isa't kalahating oras sa programa namin ng Salamat PBBM kung saan mapapanood ninyo at makikita ninyo ang mga programa ng ating presidente. So pakilala ko muna itong dalawang nagwagwapuhan nating kasama. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Maganda po ang ating lineup ng topics ngayong gabi. No? Yung iba controversial, yung iba naman talaga matutuwa kayo dahil napakaganda ng nangyari sa bisita ng ating Pangulo sa United Nations. Kung di nyo pa po nasi-share ang aming podcast, paki-share po muna para mas marami po tayong mga kababayan na makapanood sa amin. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Ako naman po si Ka-Coffee. Ayan, kumusta po yung aming audio? Malinaw po ba yung aming mga boses? Ilagay lang po dyan sa comment section. At baka may mga komento po kayo, may mga tanong kayo, may mga reaksyon kayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Actually, naging habit nyo na yun, panonood ng Salamat PBBM. Ilagay nyo lang yan po dyan sa comment section at mamaya babasahin natin yan. It's a shoutout natin yan. Oh yan, grabe. Nagpupugi ang mga kasama natin na talagang ang tindi ng filter ng camera natin ngayon. Ganda na lighting eh. Ganda na lighting na Hindi, wala itong filter. Walang filter. Kung ano yung nakikita nyo, yan po yung natural namin. Lax. Wala pa kami, Wala stress, pa makeup. stress pa kami sa traffic niyan ha. O yan mga kabibig, wag na patagalin ha. Talagang meron ngayong may nagbubunyi at meron ding nalulungkot ngayong araw na to. Kasi alam naman natin talagang historical ang araw na to para sa mga taong Pilipino na matitino at doon sa mga normal ha. Kasi itong March 11 hindi natin makalimutan dahil kahihiyan nila to. Dito napahiya talaga si dating Pangulong Duterte kasi ito yung araw kung saan siya inaresto doon sa Villamor, kung naalala nga natin di ba? Nung araw na yun, nag-iyakan talaga yung mga kababayan natin na 75 na lang. Talagang hindi nila matanggap at hindi sila makapaniwala na si dating Pangulong Duterte magbabakasyon lifetime doon sa Daig. Kayong dalawa, ano bang naalala nyo nung last year dito sa March 11 na to? Ako, binasya ko ng mga DDS Kanina. That time. Kanina. Dahil binati ko. Ano pa ang ginawa mo kasi? Binati ko ng happy anniversary. Ano sa para Sabi batin? ko, happy anniversary Digong. Naway maging mabuti ang iyong kalusugan. Oh. Naway maging forever ka na dyan. Ay, babat. Yan ka talaga. Binakbakan ka tuloy. Pinakbakan ako Yan ka talaga. May mga sa report ka pa ng mga dilis. No? Malamang. Oo, ikaw Jo. Yung naalala ko that time si General Torre. Yeah. Diyan natin nakita kung gaano kakisig at gaano katindi yung will ni General Torre na talagang dakipin itong si Digong alinsunod doon sa warrant of arrest na dala-dala ng Interpol. Kasi kung ang ating matatandaan, hindi naman kidnapping yan Gaya ng ini-insist ng kampo nila Sara Duterte, kinidnap yung tatay nila. Malinaw na malinaw, may warrant of arrest, inisyu ang International Criminal Court at idinaan nila sa Interpol yan. Oo. Doon mo rin makikita kung gaano katindi ang strategy in-employ nila, no? Correct. Para Talaga diretso planado. pagbaba ng eroplano, meron na agad guide sa kanya or lumapit sa kanya at hanggang sa mapunta sa The Hague, no? Talagang hindi na siya tinantanan, no? Oo. At kahit anong apila ng pamilya ni Pangulong Duterte, no? Pinakinggan pero nilabas lang din sa kabilang sa tenga. tenga. Pero tingnan nyo nung panahon ngayon, kung maalala natin, may strategy din sila siguro talagang expected na ni dating Pangulong Duterte arrest siya kasi nag-book sila ng 5 flight Iba-iba. from Hong Kong to Manila, iba-ibang oras para siguro malito nila yung kapulisan. Tapos meron ng private jet na naghihintay sa kanya ron. Magaling si Torre. Malakas pang amoy. Dali. Di ba? Actually, may mga naka-ready na nga sa Davao that time. Oo, Diba? Dahil oo. police na naka-deploy Di syempre, may intel din naman ng gobyerno. May nagbabantay din naman sa Hong Kong kung anong oras o anong flight ang sinakyan.
No? So kahit nag-book sila ng 5 flights, no, madaling malaman kung ano yung sinakyan. Kaya madaling naabangan sa NAIA. At naging issue din yung may mga naghudas daw kay Digong. Meron daw. Yeah? Oo. Mga kasamahan niya mismo na hinudas din daw siya. Meron nga, sabi, isa malapit daw sa kanya talaga eh. Oo. Pagkakalam ko, baka nga anak daw niya eh. Gusto rin talagang mahuli. Oo, nagudas sa makulong. kanya eh. Na para mahuli siya eh. Ito, meron mga ganung usapan. Oo. Pero itong anniversary na ito, bagamat malungkot para sa mga dilis, itagumpay ito para sa mga biktima ng EJK. Di ba? Oo, Sa libo-libong pinaslang ni Digong sa kanyang war on drugs, kasama nila Bato, kahit papano unti-unti nakakamit yung hustisya sa habang nakakulong si Digong dyan. Kaya kung forever nakakulong dyan si Digong, kahit papano yung hustisya tumitindi para Oo. doon sa mga biktima. At gumulong Kakopi. na talaga. Kakopi, tagumpay ito para sa mga biktima ng EJK. Correct. Tagumpay ito para sa hustisya sa Pilipinas. Tagumpay ito sa due process. Tagumpay ito sa pagpapatupad ng mga dapat na ipatupad. At may nakalimutan ka. Content to sa ating mga vlogger 1 year. Actually, first time ko, yan ang panahon, first time ko nag-million views. Para 3 billion, 4 million yata. Basta first time ko. Pagsakay ng aeroplano, di ba? Pagsakay ng aeroplano. Pagsakay na aeroplano sa content ko, nag-million views, pero hindi nakita si Digong. Pero nag-million views. Thank you, Tatay Digong. Ito, basahin mo nga copy totally kung yung matay dahilan kung bakit inaresto si Digong. Kasi sinasabi ng mga DTS, wala naman kaso bakit inaresto. Sige, basahin mo isa-isa. Ang dahilan po ng pag-aresto kay Tatay Digong, review lang ito, recap lang po ito. Inaresto po si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay po sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. So meron pong warrant of arrest, hindi po yan kidnapping. Ang mga pangunahing dahilan po kung bakit inaresto si Digong, number 1, crimes against humanity. Hindi po biro yung krimen na yan. Particular po yung reklamong pagpatay o murder kaugnay po sa kanyang administration, sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Pangalawa po, saklaw po yan ng panahon. Ang mga krimen ay di umano'y naganap po yan nung siya po ay alkalde pa ng Davao City at the same time nung siya po ay presidente na ng Pilipinas kung saan po miyembro pa ang International Criminal Court. Kung sinasabi nila walang jurisdiction ng ICC dyan, nagkakamali po kayo dahil yung mga krimen naganap po yan habang miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Yan grabe. Kanina nga, pagpunta ko rito, kwento ko lang kasi syempre, March 11, inaresto siya. Nabalitaan naman natin, magra-rally raw sila. Nagmotor lang ako kasi expected ko, syempre. Magiging traffic. Baka matraffic eh. Kasi galing ako ng Caloocan kanina, papunta rito sa studio natin sa Maynila eh. Baka matraffic. Grabe, walang traffic, parang hindi sila magra-rally yata ngayon. Kasi sinabihan na sila ni Sarah, bawal sila mag-motorcade kasi magtitipid daw ng langis. Bawal nga rin magbisikleta eh. Ikala ko bisikletang bawal. Ang gulo ng statement na yun, no? Alam mo, siguro sinakal niya na yung gumawa ng script na yun. Ang mahirap In fairness, palagay ko meron siya nalaktawan. na isang word, no? Or yung pagkakaano ng kanyang teleprompter, hindi niya nakita na. Hindi, ang masaklap kasi sa team ni Sarah, kung sino man yung nag-handle ng media niya, sana pinipreview ninyo bago ninyo ilabas. Dapat diba? pina-practice. Kasi pre-recorded naman yan eh. Kung nakita nyo mali, alam sa Departments of Foreign Affairs, obvious, mali yun. Wala bang editorial? Wala bang producer? Hindi ba live yun? Hindi, recorded Hindi live, yun. puro recorded yun. Hindi man lang nila na ano. Pare-pare sila, hindi nila napapansin. Doon yun makikita na wala silang drive for excellence. Correct. No? Yung team niya mismo, walang drive for excellence. Ura-urada. So kapag yung team niya, no, at lalo na si Sara Duterte, maging Pangulo, ano na lang mangyayari sa atin? Wala tayong drive to excel. Para okay na yan, no? Pagbutihin ang ating mga trabaho, di ba? Dahil simpleng mga bagay katulad niyan, department, naging departments, no? Tapos yung bisikleta, bawal daw dahil bisikleta. dahil kukonsumo ng enerhiya, no? So napakasama na imahe na nakikreate yan para kay Sara Duterte. At dapat tanggalin niya yung mga tao sa palitan niya lahat. Palitan niya lahat, no? Palit niya si Palit niya si Kakofi at So ito, bakit ito tinuturing na legal? Mark, teleprompter, yan. Interpol cooperation, yan. Ang warrant ay pinadala ng ICC sa Interpol. Kasi nga, yung ICC hindi rito pwede mangimasok. Kaya sa Interpol pinadaan. Kung saan, miyembro ang Pilipinas. At ayon sa Pangulong Bongbong Marcos natin, obligasyon ng bansa na sundin ang hiling ng Interpol. Yan. Sa Rome Statute naman, Article 127, bagamat kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019, nanatili ang jurisdiksyon ng korte sa mga krimeng naganap habang tayo ay membro pa ng bansa. Tama. Tapos ICC. yan. Yan, Republic Act
9851. Ito ang local na batas, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yan. Genocide and other crimes against humanity. So, yan po yung mga dahilan na kaya na-aresto talaga si Digong. Kaya hindi talaga totoo sinasabi nilang kinidnap. Ngayon, meron na namang Kinidnap or hindi dinaan sa due process. Ngayon, Mali yun. meron na namang mga statement yung mga magkakapatid na Duterte na pinagpipilitan nila, kinidnap daw si dating Pangulong Duterte sa interview lang nila kanina. Hindi ba nila naisip na dahil sa mga statement nila na yan, nahihirapan si Attorney Kaufman nila na mapalabas yung interim release ng dating Pangulong Duterte? Actually, hindi na may lalabas yan, yung interim Hindi. release. Hindi kaya nga, dahil nga sa mga statement nila gano'n na nakakatulong lalo magpabaon sa tatay Oo. nila. Kasi sila mismo, yung kampo ni Duterte, hindi sila nagkakasundo. Tama ka dyan, no? Hmm. Gulong-gulo na si Kaufman kasi si Digong umamin siya na may pinatay siya. Oh. 'Di ba? Si Kaufman, sasabihin niya sa kanyang pleading, sasabihin niya sa kanyang argument, walang pinatay si Digong. Oo. Paano yun? Yung interim release, hindi grinante. Kasi Oo. ano na yun, appeal na yan. Tapos nagkaroon na ng desisyon ng korte, ang ICC na hindi nila igagrant yung interim release. Talaga mabubulok na si Digong dyan. Oh, kaya nga yan ang problema kasi sa mga Duterte na magkakapatid. Hindi nag-iisip bawat sasabihin. At pati yung mga DDS na rin, palibasa, hindi masyado nakaaral, mga grade 3 lang yata yan. Kaya banat ang banat. Saka nag-file na ng mga motions, katakot-takot ang na-motion dami. si Napakarami. Attorney Nicholas Oo. Kaufman, no? Oo. At hindi nga napaboran ng ICC. At kung issue ang tungkol sa kidnapping, dapat naging issue na yan sa confirmation of charges. Oh. Kaso wala, hindi na inintindihan. No? Kaya hinihintay na lang natin, no? Meron 60 days ang ICC para mag-decide o para i-confirm yung charges against Digong. Hindi nga napag-usapan yun, yung ano na yun, yung tawag diyan, yung kidnapping na yun doon sa ano ni Digong kasi nga wala naman talagang nangyaring ganoon, di ba? Actually, naging part din ng argument nila. Oo. Pero una nila sinasabi yung yung inability to stand trial. Oh. Kasi mahina na si Digong, may sakit na. 'Di ba? Kaso hindi nag-click yun eh. Ah. Kasi nagpadala ng panel of medical experts ang ICC. Sinabi nila, kaya pa ni Digong tumayo. Ibig sabihin, hindi na kinagat ng ICC yung ganyang argument. Oh. Pinalutang din ni Kaufman yan yung kidnapping issue. Oh. Kaso hindi rin naman kinakagat. Oh. Diba? Malinaw na malinaw sa eh, ICC, may jurisdiction. Ang hinihintay ngayon ng sambayan ng Pilipino, yung panghawakan ni dating Pangulong Duterte yung salita niya. Kasi kapag hindi niya napanghawakan yun, sabi niya, sisipain niya yung mga ICC. Oh. May isang taon na wala pa siyang nasipa. 2 beses na siyang himatay, wala pa siyang nasipa. Di ba? Kahit tatay guard ng kulungan, di pa niya nasipa eh. So, dyan pala makikita natin na puro lang forma, puro lang dakdak, puro lang yaw-yaw itong si dating Pangulong Duterte. Sa totoong buhay, wala talagang ibubuga kaya hindi niya nasipa yung mga judge. All barks, no bite. Oh, yan, basa tayo ng comment at Ayaw na ko yung comment ng mama mo. Sabi Agad. ni Ma'am Marie Paler, sabi niya, ang pupogi ng 3. Ay, thank you. Ayun, no? Nasa camera lang yan eh. Anak ko yan, yung bunso. Anak ko ba yan? Anak mo ba Oh, yan? gusto magpatagdag ng baon to bukas eh. Ayan, sino yan? Si Lino de la Cruz. Kahit ilan Si pa. Manong Lino. Ano yan? Teleprompter. Ang gagamitin ni Sarah. Sadyang. Sadyang 80-80. Oh, talagang 80-80 talaga yan si Sarah. Yan. Tama, hindi mag-work, no? Sabi Yan. ni Ana Besinio, no? Good evening mga ka-BBM, magandang gabi rin po sa inyo. Yan. Mark Ian everyday. Maganda daw. Super sexy ang mga nurse sa ICC. Kaya malakas si Digong. Yan. Nagpapalakas pala sa kanya yung mga Oo. magandang nurse. Ito si Star Barrett. Yan. Saan ka naman nakita na kinidnap daw na escorted ng mga pulis at nadalaw pa ng mga pamilya? Yun na nga. Correct. Diba? Tapos makakapili pa siya kung sino yung Oo. gusto niyang kasama, no? Sige pa, Lex. Sige pa, Lex. Kumuha pa na abogado. Iluminada, Banaa, good evening po sa inyong tatlo palaris sa Ka-Coffee and kaya magandang gabi rin po. Yan, mahaba, Lex. Si Nelita. Ayan. Basa. Nenita, Nagel natin, no? Baka gusto ng mga anak di na makalabas ang tatay nila para sila na lang ang gagalaw sa mga negosyo nilang illegal. Pwede rin yan, di ba? Pwede rin. Kaya, Pwede rin. Pwede Pwede rin. taksilan, pinakulong ang tatay. Oh. Ito, si Romel. Basahin mo si Romel. Ayan. Sabi ni Romel Venezuela, Hilarion, tama lang na hindi na makalabas si Tatay Digong kasi nga wala rin talagang silbi yun. Oh. Ayan, binasa ko Sabi comment ni ko. Romel. Sabi ni Romel Valenciona Halare. Ayan, aside Tama, sa salamat. akin, Tama si Lord Thank you, Romel. thank you. Thank you, Lord Romel. Si mami ko yan. 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 Yan ko na magbasa. Good afternoon mga ka-BBA. Palerisa ako, PIM Dison. I enjoy watching your podcast. I never felt bored sa mga topics nyo. Informative yan. Natutuwa ako
kay Kakopi kung tumawa just continue supporting RPBBM. Kudo sa inyo tatlo. Parang sinasabihan mo ate mama Salamat. mo eh. Parang sinasabihan mo ate mama mo na mag-comment. Hindi simula nga nung nabara ko dito, hindi na nagtatanong sa akin eh. Tampo na sa'yo, nagtampo na sa'yo. Tataas daw po yung allowance nyo. Dagdagan din pala 10,000. Ay, nagka-Korea pa tayo. Basahin mo nga, hindi ko mabasa pangalan nyo. Shing, shing, shing. Yeah, good evening po. Watching from Korea. Annyeonghaseyo. Oh, yeah, grabe. All over the world talaga mga fans natin. Si Ito pa, Maria Tokyo. Christy Cruz Kotani. Oh. Hello po, watching from Tokyo po. Apelido Mabuhay po pa kayo. lang, di ba? Oo. Apelido pa lang. Grabe, napakarami na kagad nating viewers ngayon all around the world. Grabe. Ito ba, yung Hong Kong pa. Good evening watching from Hong Kong. Magandang gabi. Rachel Director. Di mo binasa pangalan eh. Rachel Director de Director, Limonto. De Limonto. Ayan. Ito, dito tayo sa pangalawang segment natin ha. Kasi ito talagang topic talagang pinagtatawanan talaga ito kagahapon. Talagang yung taong bayan. Talagang enjoy na enjoy dito kagahapon sa sobrang kahihiyan ang inabot nito sa Senado. Kasi etong tao na to, sabi nga nung ni Senator Lacson, bida-bida. Oo, kaya sa sobrang bida-bida niya, talagang napahiya siya talaga ng todo kahapon. Lobas yung husay ni Senator Ping Lacson sa pakikipagdebate. Ano yan si Lacson, di ba? Police, tapos investigator ba yan, di ba? Investigador. Oo, tapos yung isa naman yan, pangalan natin, si Marcoleta, abogado, pero mahina pala sa debate. Sunog na sunog siya kahapon doon kay Lacson. Yung mga sinabi niya, yung mga lobas sa bibig niya, yun ang ginamit sa kanya ni Lacson. Anong basa nyo dyan? Parang kumita kayo sa content nyo dyan kahapon ha. Ako, ang dami ko ng content dyan eh. Hindi, para sa akin, tama yung description ni Senator Ping Lacson. Consistent for being inconsistent si Marcoleta. Kaya niya nagamit yung mga salita ni Against Marcoleta in the past against him. Sa tao si Marcoleta ron, no? Talagang ang kagandahan kasi kay Senator Ping Lacson, hindi lang magaling na investigador eh. Oo. Talagang kumpleto siya ng intel eh. Correct. No? Ang dami niyang sources, ang dami nagbibigay sa kanya. Kaya biruin mo a day before lang yung speech ni Marcoleta. Pero the following day, handang-handa yung kanyang sariling speech. Kinabukasan lang yun? Kasi privilege speech din yan eh. Handang-handa with facts talaga, complete with videos and past news, no? At saka maganda kay Lacson. Alam niya yung sinasabi niya, hindi lang yung binabasa na hinadalang ng script. Correct. Alam niya. Kung ako si Marcoleta kahapon, nakikinig ako kay Lacson, gusto ko na lang lumubog yun. Kasi payang-paya ka talaga eh. Sobrang payang-paya ka eh. Totoo yan. Totoo ka, Kopi. Dahil hanggang payang-paya si Marcoleta at nag-iiba na nga lang siya ng topic para hindi masyadong ma-highlight yung kanyang kapalpakan sa kanyang privilege Ang speech. punot dulo kasi niyan, eto kasi si Senator Marcoleta, pinaparatangan etong si Senator Lacson na dinidelay daw yung investigasyon diyan sa flood control. Yan. Kasi nga hindi nga raw nagpapatawag, di ba? Pero alam naman natin kung ano ang totoo. Dami ng naging investigasyon diyan sa Senate ng flood control. Explain mo, Kakopi, kung bakit hindi nagpapatawag si Kasi ang gusto ni Marcoleta, yung pinuputok ng butsi niya, bakit hindi pinansin ni Lacson yung 18 Marites? Di ba? Sabi ni Lacson, hindi nga, questionable nga yung credibility ng mga yan. Yung figures lang na 805 billion pesos ay imposibleng mangyayari na yan. At nagsalita na rin ng Philippine Navy na hindi naman mga Marines yung iba dyan. Yung 4 dyan, hindi naging parte ng Marines. So, questionable na yung credibility. Hindi naman ibig sabihin na lahat, mayroon ako sasabihin against the government, ipapatawag mo sa Blue Ribbon Committee. Tama naman. Hindi in-entertain ni Lacson yan. Yan ang kinakaputok ng butsi ni Marcoleta. Kasi sinasabi ni Marcoleta, hinusgahan nyo na agad eh. Naging doubtful na agad kayo doon sa 18 Marites eh. Na dapat, the more nga na dapat ipatawag ninyo sa hearing kasi nga, may mga sinasabi sila against the government na dapat pinakinggan at sana ma-verify natin kung sinalang sa hearing. Ang problema kasi, yung basic na nalaman or mga sinabi ng mga 18 Marites na to, no? Hindi na papas agad kay Senator Pampilo Lacson, no? Meron akong tawag diyan eh. The math is not mathing, the logic is not logicking eh. Diba? Kasi kung i-compute mo, no? Honestly, yung mga figures na ginamit ng 18 Marites na to, for instance, 805 billion. Alam niyo po, 805 billion na na-concentrate daw kay Saldico, that's ang total money in circulation lang sa Pilipinas is nasa 3 trillion. So kung 805, ilang percent yun? 20+%. 20+% naka-concentrate sa isang tao? Diba? Imposible. Imposible. Ngayon, kung ang 805
billion na yan, i-deliver mo at 500 million a day, Ilang maleta. no? Aabutin po yan ng 16,100 maleta. Ang dami. Napakadami. 16,000, kinumpit ko na yan, dahil nag-editorial na ako dyan, 16,100. Tapos, i-deliver mo yon Ilang araw. ng 4 years and 4 months every Every day. So, imagine that. Hindi tatama yung sinasabi nila na 3 times a week. Paano nila ilulusot Tapos yun? sinasabi nila 3 to 5 maleta Oo. dinideliver. Katulad yung kay Bongbong. Yung unang sinabi, 5 maleta. Yung susunod na sinabi, 3 maleta. Kaya yung credibility na apektuhan eh. Hindi Kasi- nila sinagot yun? Wala, hindi nila kayang sagutin yun. Dahil hindi mo naman 4,000 days, grabe. mga ka-BBM, mga kayayang, figures don't lie. Hindi nyo po pwedeng i-dispute ang figures. Oo. No? Ano po, exact science po yan eh. Math po yan eh. Exact po yan. Hindi nyo pwedeng Oo. i-debunk yan. Kaya hindi nila ma-debunk yung privilege speech ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa palpak na numero na sinabi nitong 18 Marites. Kasi gawa-gawa lang eh. Hindi talaga nila madidebunk yun kasi yung pinagbasihan ni Senator Panfilo Lacson ng computation niya, yung mga sinabi mismo Correct. ni Baligod at saka ng mga Marines na yun na kung gaano karaming pera, tapos i-divide doon sa maleta, i-divide kung ilang araw, 40. 4 years and 4 4 years. months. Oh, Every isipin day, mo. Wala pang 4 years si PBBM kung tutusin. Wala pa, di ba? Doon sila nadadali. Hindi saka yung everyday. Hmm. Imagine the logistics. Oh. Yung correct. Yung kailangan mong maleta, yung kailangan mong sasakyan, yung kailangan mong guard, at dapat nakikita yun sa CCTV Oh. kapag ni-receive. Dapat may mga logbook siya, lalo na pag pumasok ka sa Forbes Park o sa mga exclusive subdivisions. Oh. Hindi ganun kadali. Oo. Patunayan Ay, oo. yan. Sa Police Diba? Park, sa Oo. Nako. Di ba siya ka nakatira, pre? Hindi, doon ako nagdi-deliver. Hindi, may customer kasi kami dyan, nagdi-deliver kami ng bigas. Kilala ko yan. Kilala ko yan. 300 sa ako kinuha Totoo yan. sa amin. Totoo po yan. Ganyan kabigtan niya si Palerista eh. Pag Tingnan nagdi-deliver nyo, kami ng bigas doon, pag nagdi-deliver kami ng bigas, napakaraming checheburete. Hindi, may pitan. Lahat ng ID, titingnan ba kung kamukha ko yung ID. Bukod sa itatawag pa sa ano. Tatawagan pa yung dideliveran Yung namin. recipient. So Oo. kakapagtaka, ang tagal-tagal na itong issue na to, hindi man lang trabahuin nila Mike Defensor yan, na kumuha man lang ng CCTV Eh yun footage. sabi, di ba? bobo. Bobo raw. Kaya mapapansin nyo, ang strategy nila, akusa, tago. Correct. Gutesa, kanya nangyari. Nung lumabas na yung mga tanong tungkol sa kanyang testimonya, ayun, nagtago Nagtago na. na. Itong 18 Marites, lumalabas na rin yung mga mahihirap na sagutin na tanong, kaya nagtatago Nagtago na. na. No? Kaya kung ano na naman sinasabi ngayon, Ngayon, nila Mike Defensor, nila Marcoleta, ibang script nila Baligod. naman sila. Oo. Binabaliktad naman si, katulad ni Panfilo Lacson, binabaliktad na ayaw mag-imbestiga. alam mo sunod na script nila dyan, di ba? Si Gutesa nagtago, di ba? Nagtago yun. Ngayon, etong 18 Marintes na to, magtatago na rin daw, ha? Ang sunod na script nila dyan, kaya hindi na lumalabas, kinidnap ni Martin Romualdez. Si Romualdez lagi sinisisi nila dyan. Yan ang sunod na palusot nila. Bakit hindi na lumalabas si Gutesa? Kasi pinakidnap ni Martin Romualdez. Nasa poder na ni Romualdez. O ba't nasa na yung 18 Marines? Nasa poder na ni Martin Romualdez, pinakidnap. Ganyan ang sunod na script niyan. Ganyan eh, kay Gutesa, balikan natin yung kay Gutesa. No? Sinabi rin nila yan, si Gutesa ay under the custody of the Marines, Marines, di ba? Pero dininay ng Marines yan. Sabi nila, si Gutesa, nasa isang safe house kasi nakangamba sa kanyang kaligtasan. Tapos biglang may report na lumabas na kinidnap daw. Kasi sila pare-pareho ng So paano sinasabi. kinidnap kung nakatago sa safe house? Oo. So inconsistent din talaga, may pinagbalahan eh. Kay Marcoleta May nagbahal tawag siya. dyan. Dapat sabihin sa kanila, tell that to the Marines. At saka sa madaling salita, 80-80. Yung mga yan, 80-80. Hindi 1818, 8018. 80-80. Basahin nyo ng 80-80, OB-OB yun. At isa pa, doon sa total pinag-uusapan natin si Lacson, isang point doon sa kanyang privilege speech na nakakaya para kay Marcoleta. Parang nagsumaside siya doon sa masasamang elemento, sa mga devil. Halimbawa, pinagtatanggol niya yung mga diskaya at ayaw niya ng restitution. Di ba yung restitution, pabor nga sa gobyerno yan naman. eh. Kung magsauli ng bilyones sa mga Sa tao, diskaya, malaking tao. bagay yan sa gobyerno, pumapabor siya. Sa issue ng West Philippine Sea, pumapabor siya sa China. Diba? Mag-inject ako tungkol sa sige, West Philippine sir. Sea. Kakopi, alam mo, sinabi ngayon, nakita ko lang, merong math card si Senator Panfilo Lacson. Yung pangdepensa ni Senator Rodante Marcoleta para sa China, nakuha directly sa page ng China. Doon niya kinuha mismo. So, ibig sabihin, ano siya? Senador ba siya ng China? Di ba? Kaya nga sa post ko, sabi ko, Totoo yun? yes.
Nasa ano, Kasi may event siya. si na pinuntahan Senator eh. Panfilo Lacson mismo ang nag-post sa kanyang page na yun ang sinabi niya. No? Mm. Kaya nga sabi ko, sa susunod na i-introduce si Senator Marcoleta sa Senate floor, dapat ang sabihin, gentleman from China, hindi na gentleman from Tarlac, Jebe, siya. Pampanga. Papanga ba siya? Tarlac, Tarlac, Pampanga yan, kapag yan. ini-introduce. O yan, grabe. Kaya hindi mo masisisi yung mga kababayan natin kung talagang malaki ang pagkampi nila kay Senator Panfilo Lacson kasi karamihan ng kababayan natin, syempre binabalansin nila kung ano yung totoo. Syempre nakikita nila itong si Marcoleta, puro sablay ang mga sinasabi, lumalabas sa kanya bibig at pawang katotohanan naman ang kay Senator Panfilo Lacson. Kaya ganun na lamang siya palakpakan sa kahapon ng ating mga kababayan. At kapag nagsalita si Lacson, no, supported with evidence. Oo naman. Di ba? Si Marcoleta kasi more on sabi-sabi lang eh. Oo. Wala siyang batayan. Si Lacson may ito, Exhibit A. Ito yung speech niya na sinabi niya, etc. Ito yung mga supporting images, may mga documentary Halatang sanay, na no? magsasabi na Kaya tama yung description mo babagsak siya kanina eh. Parang kakainin na ng lupa o ano na eh. Lulubog talaga eh. na talaga eh. No? Alam mo, paliwanag ng mga dides dyan. Uy, grabe si Lacson. Nilampaso ni Marcoleta. Palibasa, hindi nakakaintindi ng usapan eh. Oo. Kaya ganun yung At paliwanag nila. pinapakita nila lang no, yung sinasabi ni Marcoleta sa interpellation kay Lacson. Hindi nila pinapakita Yung kabuuan. yung speech ni Lacson o At yung saka kabuuan. makikita mo kay Lacson parang naubusan na ng pasyensya eh, no? Oo, Sa mga ginagawa. Ikaw ba naman kay pre, Marcoleta. araw-araw, sabi ni Lacson lahat ng interviews ko, kabisado ni Marcoleta. Talagang binabantayan talaga siya. Di ba? Sino ba naman di ba pipikon dyan? Nagne-netpick pa siya. O ito lang, gusto ko i-highlight, kasiraan, gagawa ng intriga. Oo. Napikon na rin talaga. Pero ito si na Lacson. ano nyo ba yun kung bakit ganun si Marcoleta kay Lacson? Sinabi ni Senator Lacson Yung sa Bakit? dahil impeachment. yung last year tungkol sa impeachment, no? Napahiya niya daw Pahiya talaga. si Lacson. Marcoleta Oo. tungkol sa sinabi niya. Kasi siya ang lawyer, tapos parang mas tama pa yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Tungkol sa Ano yan eh? patakaran sa Rules yan eh. Senado. Senate Oo, rules. Senate rules, di ba? Patungkol sa, nag-motion kasi si Marcoleta that time na gusto niyang i-dismiss yung impeachment case si Sara Duterte. Wala naman sa rules na pwede mag-motion na i-dismiss. Oh, correct. Diyan siya napahiya. Abogado siya, napahiya siya ng isang Hindi non-lawyer. abogado. Oo. Pero hindi mo talaga matatawaran ng husay itong si Senator Panfilo Lacson, no? O yan, mga kabibim, dito tayo sa pangatlong topic natin, ha? Sa third segment natin, itong update on fuel crisis. Yan, emergency power ni PBBM. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na nagbabadya talaga na tumaas talaga ngayon. Actually, tumaas na. May mga hindi pa tumaas ang presyo ng langis. Sa katunayan, marami ngayong mga gasolinahan ang naipasara dahil advance sila, nagtaas. Talaga ba? Marami. May pinasara ba? Oo, sa palitayan eh. Very good. Ngayon, itong pagtaas ng langis dito sa atin, inuulit ko, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga DDS na dahil yan kay PBBM. Kaya tumataas ang presyo ng langis. At hindi rin totoo na kung si Sara. VP Inday Sara, Presidente, ay walang mangyayaring pagtaas ng langis. Wala po ganun. O ngayon, Paano mangyayari yun? Bisikleta gusto tipirin. ayun na nga, di ba? Ngayon, etong krisis natin na ito ngayon sa langis, may ginagawa naman ang ating gobyerno. Siyempre, hindi madali itong pinagdadaanan natin na ito. The first time nangyari ito sa atin ngayon. First time sa panunungkulan ni PBBM at may ginagawa naman ang ating gobyerno. Ano ito ang sinasabi, biggest price shock. Yes. No, maski tayo, nabigla tayo sa pag-angat ng presyo ng gasolina, ng diesel, ng crudo, which is damay-damay na eh. Oh. Diba? Lahat ng presyo ng mga bilihin na ginagamitan ng crudo kapag dinideliver, tumataas na. Even yung construction materials, ang laki rin po ng itinaas dahil po sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng crudo sa pandaigdigang merkado dahil sa kaguluhan dyan sa Iran. At ang sinasabi kanina ni Paler, hindi nakatenga lang ang presidente dyan at walang ginagawa. By next week, inaasahan na magsisimula na po ng distribution ng ayuda, no, para sa mga mostly affected na mga kababayan natin, gaya po ng mga magsasaka, na mga mangingisda, mga driver ng jeep, ng tricycle. Makakatanggap po sila ng ayuda para po sa mataas na presyo, kahit pa paano makatulong po maibsan yung naman. mataas na presyo ng gasolina. Magkano ba yung matatanggap? Wala pa eh. Wala pang amount eh. Parang 5,000? 5,000 yan 5,000 para sa mga pampasaherong driver yan. Agarang ipamimigay sa susunod na linggo. At inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos
ang agarang pamimigay ng 5,000 fuel subsidy para sa pampasaherong driver naman, yan, na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito kasi hindi talaga ito maiwasan eh. Kasi alam niyo ba, yung Strait of Hormuz doon sa Middle East na kontrolado Sa Iran. ng Iran, Ah, halos wala na makadaan kasi naglalagay sila nung bomba na mina doon sa dagat kapag nadaanan ng barko sumasabog. At hindi lang yan ha, mismong mga tanker ng langis ang pinupintirya ngayon ng Iran. kaya na gano'n din eh. Kumbaga self-restraints na rin eh. Oo. Hindi sila dumadaan dyan. Meron pa dumadaan na mga ilan-ilan. Pero Iran link. Kumbaga kontrolado ng Iran yung mga dumadaan doon ng mga barko. Vessel. Sa kanila. Oo. yung Explain kanila lang. natin no konti no. 20% po ng world crude oil supply ay dumadaan diyan sa Straits of Hormuz Oo. no, na kontrolado ngayon ng Iran at gaya nga sabi ni Palerista no, naglagay ng mga bomba no ang Iran Iran. diyan para hindi makadaan ang mga gumagamit ng Strait of Hormuz. Kapag nagkaroon po ng ganong limitation sa supply ng oil, definitely gagawa ng ibang paraan ang mga nagsusupply ng oil sa Middle East katulad ng hindi dadaan doon. Pupunta sa mas malayong way. At kapag pupunta sa mas malayong way, magkakaroon po ng additional charges. Magkakaroon sila ng mas mataas na cost kasama na po ang insurance, Ah, yung kanilang fuel din na Correct. ginagamit sa kanilang mga barko. No? manpower. Kaya human resource. ang bottom line, talagang tataas po ang halaga ng oil na inaangkat mula sa mga Middle East countries. No? At kapag tumaas nga po yan, no, definitely lahat ng bumibili sa Middle East ng oil ay maapektuhan. Kasama na po ang Pilipinas, which is sinasabi na 95% ng ating oil ay nanggagaling sa ibang bansa. Oo. Ngayon, ito ng gobyerno naman natin na to, gumagawa naman ng paraan. Sa katunayan, naghahanap ng mga panibagong pwedeng mabilihan ng langis na hindi masyadong apektado ng gera dyan sa Middle East. At ito nga may napanood, may nakabasa nga akong poso, ito. Itong raw, yung Pabasahin mo. ito, sabi, yung sa Malampaya tuloy yung West Philippine Sea, sa West Philippine Sea, merong langis na aabot ng 125 billion barrels of oil sa ilalim. Kung magagamit Kung lang magagamit, kung kung ma-explore lang talaga ng gusto. No? Oo, at yan lang talaga sana yung no? Kung ma-explore nga, kung mapanalunan natin yan talagang wala namang gugulo diyan, malaking tulong talaga sa atin yan. O kaya pinaglalaban ni PBBM at ayaw ipamigay. Correct. Yung Diba? West Joe, pwede mo, sige, tuloy mo. Kasi kung matatanda natin, mayroong presidente, halos ibigay na yan. Oo. Di ba? Kaya pala ganyan kahayok yung China, yan. Hindi naman ako babalik dyan eh. Yan. kaya pala ganyan kahayok ng China dyan sa West Philippine Sea. Nakuha ang West Philippine Oh, Sea. meron pa lang 125 billion barrels ng langis dyan sa ilalim niya. At kaya pala ayaw ipamigay ni PBBM, kaya pala nilalabanan ni PBBM yung pag-angkin dyan kasi nga meron naman palang langis na dapat ay sa atin. Oh, Dahil sa kinabukasan ng mga Pilipino yan. Oo Correct. naman. Naalala ko yung sinasabi ni Digong, mag 50-50 tayo. Di ba? Biruin mo resources na natin yan, i-share pa natin sa ibang bansa. Oo, at in-award na nga sa atin yan. Oo, Oo. nakakahiya lang. Oo. Sir, anong kailangan natin? Palagay ko kailangan mo basahin kung ano yung Sige. ginagawa ng gobyerno. Kasi kanina may interview si Sara Duterte. Sabi niya, hindi raw po napagandaan at walang plano ang gobyerno kung paano i-address itong crisis dyan sa Middle East. Naku, first name na lang meron na. Siya talaga sabi niya. Anyway, isa-isahin po natin yung mga ginagawa po ng administration para alam nyo rin po at kung may kausap kayong dilis, ipaliwanag nyo po kung ano po yung mga hakbang na ginagawa. Sa kasalukuyan po, ipinatutupad na po ang 4-day work week para sa mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin po, kung noon 5 araw po kayong pumapasok, ngayon po ay 4 na araw na lang. May memorandum circular na po ang inilabas dyan, pinarabahan niya ng ating Executive Secretary Ralph Recto, no? Kahit papano, mabawasan natin yung electricity at yung fuel consumption ng mga tanggapan po ng gobyerno. Ipinatutupad na po yan. Kanina, nasabi na rin po natin yung fuel subsidy. Ito po yung 5,000 pesos na ibibigay sa mga mostly affected nitong pagtaas po ng presyo ng langis. Gaya po ng mga magsasaka, mga jeepney driver, tricycle drivers, at na mga mangingisda. At ang target po ng gobyerno ay makapagtipid po tayo ng 10 to 20%. Malaking bagay po yan. Ibig sabihin, liliit po yung demand natin kahit papano maiibsan yung gastos natin kapag lumiit yung ating demand. 10 to 20% po yung target natin. Paano natin gagawin yan? Paano natin mapapababa yung ating electricity consumption at yung fuel consumption natin? Ipinagbabawal na muna yung mga team building. Yan yung mga unnecessary activities Sa mga opisina, huwag nyo munang gawin yan.
Sa isang government agency, may mga nakausap tayo, yung mga hatid sundo na empleyado, itinigil na rin muna nila yan. Yan, magbisikleta muna or mag-commute muna para Bawal makatipid. nga, Bawal muna. Bawal Pansamantala, magbisikleta. no? Wag munang gawin din yan. At mahigpit din po yung anti-profiteering monitoring po ng DTI kasi may mga siraulo na mga gasolinahan na advance mag-isip. Itinaas agad nila yung presyo ng gasolina kahit hindi pa naman dapat itaas yan. Sabi nga ni Palan kanina, may naisara na at marami po ang pinatawan na po ng show cause order para magpaliwanag. Ay, dagdag ko ka-copy, wala dyan yung tinatawag na hoarding. Hoarding. Kasi kapag may nag-hoard, no, magiging mas mataas ang Correct. demand kaysa sa supply. Kapag ganyan ang sitwasyon, no, mas tataas po ang presyo. Oo. O yan, mga kabibim, basta tayo ng comment ha, bago tayo mapunta sa episode ni Yaya, sa segment ni Yaya. Ayan, Comment next. Ayan. Sabi ni MJ Sales, 5K po, tapos daming nagreklamo, isang araw na budget lang daw yan. Imbis na magreklamo, di na lang pasalamat. Correct. Isang araw, grabe naman, ay yaman naman na Hindi, ito. pinag-usapan natin yan kanina. Yan ang problema sa mga Pilipino. Eh. Oo. Itong subsidy, hindi naman ibig sabihin na lahat ng gastos mo sa isang araw Iasa mo sasagutin dyan. ng gobyerno. Oo. Subsidy lang po yan, assistance lang po yan. Oo. Hindi mo kailangan iasa sa gobyerno lahat ng gagastos. At walang pera ang gobyerno para Correct. sustentuhan ang lahat ng kailangan ng mga Pilipino. Hindi po Oo. kaya ng gobyerno yan. Hindi po tayo yung mga mayayamang country sa Middle East na kayang tumulong sa kanilang mga mamamayan. Nelson Mabignay Nuevo, no? Dito nga mga idol sa Pangasinan, may mga gasolinahan na sobra naman magtaas ng presyo. Bawat litro, halos 70 Ay, per liter sobra yan. na. Noon pa po nag-umpisa ang giyera sa Middle East. Mahal yan. Sobra yan, sobrang mahal yan. Kasi sa 70. Petron, kanina nag-check ako parang 64 lang. Halimbawa extra, kasi nakamotor tayo, extra, XCS, around that figure lang. Dati nagpapaano ko nung a week before the gera, no, Gas. gas ako, nagpa-full tank ako, 49.66 ang aking per Ano liter. bang Nitong kaya isang ka araw lang, premium? hindi, diesel ako eh. Diesel. So, nung isang araw lang na nagtaas na, Tuesday ba yun? Kahapon, no? Naging 66.67 dun sa suki kong gasolinahan. Oo. So, napakalaki talaga ng tinaas. Wala talaga makakontrol yan. Ito sabi ni Elena Ilarde, yan. Kaibigan ko yan, kaibigan ko Ting yan. Lacson, pinasok sa banga ang aso ng China. Hi, Elena! Ayan, good evening mga idol, sabi ni Agapito Betrulio. Yan, from Isabela. Sabi ni Ninita Nagel Nati, oy, sana matanggal na yung pagkasenador si Marcoleta, walang silbi. Unfortunately, may ilang taon pa siya. 4 Oo. years pa siya, no? Pailan niyo po ng ethics complaint. Ito sabi, ikaw magbasa yan niya, bagay sa iyo yan eh. Si Castia Berbo. Yung piluka, chinador pressured na sa amo niya. Kaya wala siya paki kung totoo or hindi ang argumento niya. Gustong-gusto na nila paupuin si Piatos as president para ma-swelto ang mga corrupt na kasama nila. Bakit yung Totoo pinuka yan. niya ba, totoo yan? Feeling... Dapat yung camera, pre. Feeling ko. Feeling ko, totoo eh. Buti hindi ka na nila, ikaw, maingay ka. sabi tanong kay Senator Ping Lacson, ba't po kaya galit na galit sa inyo si Senator Marcoleta? Siguro mas pogi ako. At tinanong rin si Marcoleta kanina, sabi niya, Sen, ano masasabi sa sinabi ni Lacson na mas gwapo raw sa inyo? Sabi niya, marunong naman kayo tumingin, di ba? Like, kita niyo naman kung ano totoo. Pero sino, honestly sino mas gwapo? Si Lacson, ito, opinion ko lang ha. Usaping sinong gwapo, si Lacson o si Senator Marcoleta. Para sa akin, si Senator Panfilo Lacson ang gwapo. Kumbaga si Marcoleta, kukulang ni Senator Lacson, nagupit pa ng nail cutter. Ganon, kagwapo si Lacson. Di ba? Kukulang. Oo. Sige, dito tayo sa second segment natin. Dito Ito, tayo kanya- sa aking segment, no. Babasahin po natin ang Taglish version ng ating editorial kaninang umaga, no. Every morning po kasi, di ba, meron tayong English version ng ating editorial. Ngayon naman po, sa Salamat PBBM Podcast, babasahin ko po yung Taglish version. Ang titulo po nito ay The First President Elected by Lies. Matagal nang kilala sa Pilipinas ang lumang formula ng maruming politika, guns, gold, and goons. Ito ang ginagamit ng mga tiwaling politiko para takutin ang mutante, bumili ng loyalty at manipulahin ang eleksyon. Pero ngayon, may mas mapanganib na sandata, ang kasinungalingan. Isang kasinungalingang inuulit ng inuulit, pinapalakas ng libu-libong social media accounts
at binabalot sa galit para mabilis itong ma-share kahit hindi pa na-verify. Kapag paulit-ulit mo itong naririnig, nagmumuka itong katotohanan. At kapag mas madaling paniwalaan ng isang bansa ang kasinungalingan kaysa sa facts, nagiging mahina ang demokrasya. Ito ang tahimik na panganib na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Sa nakaraang mga taon, binaha ang social media ng fake news, misinformation at black propaganda. Hindi ito basta lumilitaw lang, may gumagawa nito, may nagpapakalat at may sadyang nagpapalakas. Hindi lang ito simpleng kritisismo sa gobyerno. Layunin nitong hubugin kung sino ang mamumuno sa bansa sa hinaharap. At kung titingnan natin ng tapat ang sitwasyon ngayon, mahirap hindi mapansin kung sino ang pinakamalaking makikinabang o nakikinabang sa ganitong environment ng misinformation. Si Vice President Sara Duterte. Halos araw-araw may kumakalat na gawa-gawang kwento laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Inuulit ang mga paratang, gumagawa ng iskandalo at binabalot sa conspiracy theories na parabang totoo. Ang layunin ay simple, magasik ng galit at distrust para hindi na mahalaga kung totoo ang kwento. Ganito gumagana ang propaganda. Natatabunan ng ingay ang katotohanan. Isang fake story lang ay pwedeng umabot sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang oras. At kadalasan, bago pa lumabas ang katotohanan, tapos na ang damage. Kaya ang fake news ay hindi lang simpleng political tactic. Banta ito sa katatagan ng bansa. At may isa pang tanong na dapat itanong ng mga Pilipino ngayon. Nasaan na ang anti-fake news law na pinangako ng maraming kandidato noong 2025 midterm elections? Noong kampanya, marami ang nagsabi na lalabanan nila ang troll farms, organized disinformation sa social media. Ngayon, marami sa kanila ay nakaupo na sa Kongreso, pero naghihintay pa rin ang bansa. Nasaan na ang batas? Dahil kung papabayaan nating maghari ang fake news, hindi lang nito babaluktutin ang debate ngayon. Uhubugin nito kung sino ang magiging leader ng bansa bukas. At kung patuloy na mangigibabaw ang kasinungalingan sa ating national conversation, maaring magising ang Pilipinas sa 2028 sa isang bagay na hindi pa natin nararasan. The first president elected by lies. Ang depensa ng katotohanan ay hindi lang trabaho ng gobyerno o media. Responsibilidad ito ng bawat Pilipino. Kailangan nating tanungin ang binabasa natin. Kailangan nating i-verify ang sinishare natin. At kailangan nating tanggihan ng propaganda kahit pabor ito sa politiko na gusto natin. Dahil kung hahayaan nating ang kasinungalingan ang pumili ng mga leader, balang araw, maaari nitong piliin ang ating Pangulo. Sa 2028, maaari nitong piliin si Sara Zimmerman Duterte. So yan ang aking editorial. No? Yun ang nakakatakot. Oh, yan, oo. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Nakikita na natin ang epekto ng mga Actually, ano fake to eh? news and lies. No? Nakikita natin. Ngayon pa lang, nakikita na natin. Actually, posible yung mangyari yan eh. Kasi si Digong ay naipanalo din ng napakaraming trolls. Correct. Di ba? Kasi may machineries na si Digong that time, nag-exist na yan. Oh. At nung 2016, nung nanalo si Digong, buhay na buhay yung issue na yan. Na Oh, napakaraming trolls. Remember, napanalo si Digong dahil sa mga dramang simpleng buhay, Exactly. sa lumang bahay nakatira, no? Simpleng pagkain ng kinakain at nakakulambo kapag natulog. Na pinakalat sa social Ng media. mga tauhan niya, Oh. ang kanyang mga strategies sa social media. At kinagat naman ng mga utu-utong DDS Exactly. na noon kasama ako sa utu-utong yun. Ah. In fact, Kaya ako hindi ko talaga binoto yun. Grace po ako noon. Ako din, hindi ko Hindi, binoto sa yan. kasamaang palad, naging chairman pa ako sa District 3 ng Quezon City ng isang DDS organization. Isa malaki pagsisisi. Certified ka pala, pre. Hindi, sa totoo lang, gumastos ako nung panahon yan. Kasi nung panahon na yan, ang dami kong restaurant eh. No? Kapag nagmi-meeting yung grupo namin, ang dami namin mga leaders ng kunyari, buong Quezon City, no? Sa restaurant ko kumakain at nililibre ko pa yung mga yan. Ako Miriam defensor ako eh. Kaya hindi ako nauto niya ni Digong eh. Once upon a time, sa buhay mo pala, naging dilis ka pala, pre. Pero ganun ako pero noon pa lang kini-question ko na talaga yung EJK. Oh. Doon talaga ako hindi So, presidente na siya. yung lalo na naging presidente siya. Pero ngayon, na-gets natin yung editorial ni Yayam na
Ginagamit nga ng mga trolls ni Sara ang mga drama at kung ano-ano mga paninira sa ating presidente para just in case maging presidente etong si Sara, pero hindi ganoon kadali yun. Kasi napakarami rin nagde-debunk sa kanila. Kasama na tayo ron. Malaking bagay din. Malaking Oo. bagay na may kumukontra, no? Na medyo Oo. may boses din. Kung tutusin, talo talaga natin sila sa mga naratibo eh. Mm. Diba? Kaya panelista ka, Kopi, importante yung matuloy itong impeachment Yan. trial sa Senado para mailabas lahat ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. No? Doon magkakaalaman kung ito bang Vice President natin ay talagang matino o hindi. O hindi, correct. At I think kapag inaipakita na yung mga ebidensya na yan, kahit DDS ka, kahit papaano dyan, kahit 10% or 20% dyan, magigising. Palagay ko. Diba? naman. Kapag nakita Palagay ko nila yung naman. ebidensya. Totoo yun. Totoo. Ang sa tingin ko, magpapagising dyan, yung bank account talaga nila na hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling yung yung 2 billion-billion. billion, no? Yung No? billion-bilyong pera na nasa bank account nila na sinasabi ni dating Senator Trillanes, hindi na mapaliwanag yun. Diyan sa tingin ko maraming mga matitino ang mga Babaliktad. tanga. Diyan. Palagay, tama yung sinabi ko nung nakaraan na kapag napatunayan yung 2 billion accounts na wala talaga silang kakayahan na magkaroon ng ganyang kalaking pera, Oo. palagay mo talagang babagsak na ang popularity ni VP Sara. May matitira pa rin dyan yung mga solid talaga mga walang trabaho sa Yan kanila yan, mga umaasa. ilang piraso yan. Mga 75 na lang siguro yan. Kasi pinag-usapan natin ngayon, 300 eh. Oo. Yung 125 doon, mawawala na yun. 225. 225 kasi hindi nga mapapaliwanag eh. Kung saan nakita yung paano nagkaroon ng ganung pera sa bank account nila eh. Okay, totoo ha, kung Diba? tama si Trillanes na may 2 billion na pumasok dyan, kahit 1 billion lang eh. Imposible magkakaroon ng 1 billion yan eh. Palagay ko sa naging track record ni Trillanes, palagay ko totoo eh. Bakit? Kasi nagkwento sa kanya tungkol sa bank accounts na yan. Yung tinanggal na ombudsman, yung deputy ombudsman na tinanggal Yung nag-imbestiga. nag-imbestiga. No? Oo. Yun yung naglabas ng tungkol sa mga accounts. No? Through Anti-Money Laundering Council, na hawakan niya ni Deputy Ombudsman, kalimutan ko yung pangalan, no? Karandang. Oo. Oh, yun. Na tinanggal ni Digong dahil nga kini-question siya. Tungkol Tindi, doon no? sa pera. Oo. So pag yan ay present, no? Pati si Karandang may present sa Paharap. impeachment trial, no? Malaking bagay 'yon, no? At doon mapapatunayan na corrupt ang mga Duterte. Doon magkakabukingan na magnanakaw din pala talaga tong mga to kapag lumabas yung pera na yun na sinabi ni Trillanes. Mahirap talaga palusutan niya. Kasi positive si Trillanes Oo. eh, na merong mga deposits diyan galing sa drug lord. Ako nakikita ko, totoo talaga yan. Palagay Kasi ko rin. bakit? Kasi Palagay ko bakit? rin. Kada mababanggit ni Trillanes siya na high blood si Digong. Totoo. Pasilip Totoo. nyo doon sa HOR yung nag-hearing sila. Papatuloy na mic. Una, nagpapakit pa si Digong eh. Di ba? Panipakit pa kahit hindi cute eh. Nagpapakit eh. Nung nabanggit na ni Trillanes, yung mga account, doon na nagkalit yung mukha niya. Totoo yan. Mga ampas na ron ng mic, di ba? Oo. Ginamot niya pa ng suntunga eh. Kung pikong talo eh, di ba? Kung pinatulan sa ni Asap Trillanes, talo, asap talo. himatayin siya nun. Kasi kung hindi totoo yan, saan siya kumukuha ng pambayad pa lang sa kay Kaufman, di ba? Oo. Di ba? Kung walang pinaghuhugutan Magkano yan. yung salary ni Sara? 88 million. Magkano yung sa kanya? 65 million ba? 35. Ay, yung iba dyan, ano pa, structures pa, mga building, Hindi, mga... saan sila kukuha ng pangsuporta sa mga kumakalaban sa administrasyon? Sa Correct. nagde-destabilize sa administrasyon. Correct, may Ang pondo ano rin po, yan. ano yan, libre yan. Oo. No? Meron pong pondo yan. May kumakalat na kapitalista dyan para mangyari lahat ng destabilization sa gobyerno ni Yung mga Pangulong pa-press con, Bongbong press con, ang Marcos. Yung mga Marites. pa-press con lang. May bayad ba yan? Oh, syempre. Yung kakainin, Ah. yung mga equipment sa press con, yung mga media. Yung na- signature campaign, minsan na Yung tay, naabutan taka kami. ng- Yun. o yung rally. Oo. Lahat yan. At saka yung, Binabudgetan yan. yung lumabas na balita ng mga nakarang araw lang na sabi yung asawa daw ni VP Sara ay nagbigay daw ng 150 million dito sa grupo ng 18 Marites. Ayun nga, ano eh. At 50 million daw dyan kay Mike Defensor. Tapos parang yung 10 million daw ang bawat isa. 10 million, Doon sa 5 million 18 Marites. bawat dun sa 18 Oo, Marites. oo. Eh, buhay na yung pamilya dyan. Oo. Kaya Hindi, pala, kaso ang Ang problema, problema, kaya pala ganun sinungaling. meron din nagsabi sa atin, nagkwento sa atin, ang pinangako daw is, iba naman, istorya to 2.5 million bawat isang Marites, tapos 1 million pa lang ang naibigay. Hindi pa naibigay 1.5. kaya may umaalamang pamilya din eh. Hindi Hindi mo mawawala. Naku, nakat-kong pa kayo. Nakat-kong Sino pa kayo. kumat-kong dyan? O yan, balita yan ha. Pero palagay ko na ngayon nakikita na ng itong 18 Marites na to
na yung tinanggap nila, kahit 2.5 million pa yan o 5 million pa yan, hindi worth it Hindi sapat. yung kanilang sasapitin o sinasapit ngayon. Oh, yung iba, kung totoo man, yung may mga murder cases, Oh. di ba, dinahalungkat na yan. Oo. Yung iba, sirang-sira ang reputasyon. Di ba? Kasi nagsinungaling. Yung Oh. iba na nagpapanggap na Marines, lumabas ang katotohanan na Hindi hindi pala. naman talaga parte ng Marines. Oh. Ang matindi pa dyan, si Director Matibag ng NBI, meron siya sabi, yung 8 dyan, security niya, sino kaya yung niya? Napanood niyo na ba yun? Baka, may mga nagsasabi, baka nga raw si VP Sara, security. Kasi sa bagay, baka daw security. may VP mga- Sara. Yung 8, ang natatandaan ko, correct me if I'm wrong, yung 8 daw ay hindi security o naging tao ni Saldico. Oh, at security nga raw niya. Oo. Niya. Walang binabanggit na pangalan. Wala naman Kung binabanggit. Pero sino di ba yung si niya? Matibag, dating kaalyado yan ng mga Duterte? At sabi pa ni Matibag, ang total na Marines na kinakausap na yan ay 103 at hindi lang pumayag yung iba. 103 at ang nag-recruit dyan, isang general na kasama sa batch 1975 ng PMA. PMA. Oo. Kaya may angle ng inciting to sedition yung Correct, plano correct. nila. Kaya talagang doon mo makikita na talaga ang plano talaga is pabagsakin talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. No, i-destabilize at pabagsakin. Ang problema, hindi nag-work. Oh, wala. Problema. Hindi kinakagat ng Hindi media. kinakagat. Kasi nga, yun, the mat is not matting eh. At ito pa, bakit problema pa ito para sa 18 Marites? Patong-patong na kaso Oo. yung kinakaharap nila. Di ba? Ayan, so sunod Yan natin. yung susunod na topic natin. Sige, sir. Yung mga kinaso, no? Ng iba't ibang tao sa abogado ng Diretso mo na 18 ba yan? Marites. Diretso mo na yan. Diretso na natin yan, no? Nagkaso sa 18 Marites na to at kay Maligod, kay Mike Defensor, kasama pa si Cathy Binag at sino pa? Mas maganda yan, basahin mo. Hindi, ayoko magbasa. Hindi, okay. Ngayon, yung mga nagkaso, no? Sabihin ko kung sino-sino nagkaso. Yung Bucor director, Si Katapang. Tapang. Katapang, si Father Flavi Villanueva, si Si Anyo. Congresswoman, no? Laila de Lima, si National Security Advisor Anyo, Eduardo Anyo, at sino pa isa? Si Trillanes. Si Trillanes. Senator Sonny Trillanes. Yung 5 yan, nagkaso kay Atty. Baligod at sa 18 Marites. Ngayon, tapos meron pang ibang pangalan na lumilitaw, katulad nga ni Jay Sonsa at ni Cathy Binag, na kinasuhan din ng ibang nagkaso. Pati si Doc Lorraine Baduy. Pati nga po Ayan, si kasama Doc din Basoy, sa meron din nagkaso So sa yung kanya. 5 na yan, iba-ibang kaso yan. Iba-iba. Iba-iba. Isang kaso lang yan. Ang kaso is perjury saka cyber libel. Yan yung haharapin ng 18 Marites. Yan yung haharapin ng 18 Isipin mo, Marites. kung nagpabayad yung mga yan yung kapalit. Oo. Wala silang peace of Alam mind. mo, mabigat na kaso dyan. Isa lang ang lumusot o Oo. dalawa lang ang lumusot dyan. Hindi bababa sa 10 taon ng kulong mo dyan. At saka matibay yan na lulusot. Unang-una, umamin si Attorney Baligod na nagkamali siya sa kaso Oo. nila Laila de Lima. Oo. Sure ball yun malaking defense yun Mm. Nagkamali siya doon, inassume niya lang yun. Mali Hindi, saka lahat ng interviews nila magiging gagamitin against them. No? Katulad ng paiba-iba nilang mga sinasabi, no? Nung una ang dineliver daw kay Pangulong Bongbong Marcos 5 maleta, tapos later on nung in-interview ni Jessica Soho is 3 maletas na lang or vice versa, no? Hindi ko alam kung mas I'm just referring to my memory ngayon. So Oo. Kaya, iba-iba. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, no, yung credibility ng kanilang istorya maapektuhan dahil sa paiba-ibang sinasabi. kaya hindi kinakagat ng mga media etong 18 Marites na to kasi kung titingnan mo sa lahat ng anggulo, halata talagang scripted at mali pa talaga yung paggawa ng script nila. Kaya kasi kung totoong nangyari, hindi ka malilito No, correct. Diba? Kung Kahit totoo- paikot-ikutin Oo, ka pa, kahit isa Ay, paikot mo. ikot-ikutin na. hindi ka malilito Kasi syempre nga, kinabisado yung script ng ilang gabi lang. Kaya pag tinanong tayo ba, Rids, kinukuha na doon attorney. Kasi ang ginawa, ito yung statement ng mga Marines. Oo. Pinapaganda ni Baligod sa Oo. affidavit Kaya nagugulo-gulo na sila. Ito na Oo. nila matandaan doon. Di ba nung first press con pa lang, may tinanong sa mga Marines, no, hindi masagot. So si Baligod Baligod na lang. ang kukuha ng mic para siya sumagot. So anong klaseng yun? Oo. Anong klaseng istorya yun? Anong klaseng style yun, di ba? So halatang may script na sinusunod. Oo. Paano tatayo sa korte yun? Di ba? Hindi tatayo sa Ayun korte. na. Kaya hindi mo masisi si Senator Pantelo Lacson, ba't hindi yan pinapatulan? Oo. Correct. Saka sinabi na ni Ombudsman Rimulya, di ba?
for show. Nagpunta sila baligod sa ombudsman. The following day or after 2 days, nagpunta. Final yung affidavit ng 18. At ang nakakatawa, natatawa si Ombudsman Remulla, yung 18, nakasign sa isang affidavit. Dapat ba isang yan? Paano nangyari yun? Ano yun? Sa lahat, Pare-pareha sila. hindi, ang question doon, ano yun? Sa lahat ng activities na nangyari, Magkakasama sila. magkakasama silang 18 sa lahat ng deliveries. Okay. No? So yun yung napaka-preposterous na sitwasyon doon. Kaya si Ombudsman Remulla, sinasabi niya, dapat nga, imbestigahan na lang Senado niya para lumabas yung mga kapalpakan niyang istorya. Total, sinabi din ni Marcoleta yan, no, na bakit hindi inimbestigahan yan sa Senado? Dapat daw nabigyan daw ng proper platform. Ang proper platform po ay ang NBI. Isinumpinan na sila lahat ng NBI eh. Sapat na yun. Actually, mas maganda kayong investigasyon na yan eh. Kesa sa Senado, kasi sa Senado, in aid of legislation lang yan. Diyan sa NBI, yung usad na yan. Ang problema, Pwede ka lang makasuhan dyan. ang problema, nag-alagotesa na rin yung 18 Marites. Mukhang Nagtatago nagtatago na rin. Oh. Hindi mo Dahil- masisi. Alam mo nung panahon namin, ewan ko kung inabot mo na yun eh. Kapag meron kang... Jet C kami, Jet C kami dalawa, Jet C. Balik. Ewan ko kung narinig nyo na to. Noon meron kasabihan na kapag meron kang gusto sabihin o meron kang sinisiwalat, ang sa tanong sa'yo, pwede bang ipaglaban sa Plaza Miranda yan? Oo, dati. Di ba dati yan? Ibig sabihin, pag tinanong kang pwede ba ipaglaban sa Plaza Kaya mo Miranda panindigan yan, yan. dapat kaya mong panindigan yan at meron kang mga ebidensya. Kasi yung mga nagsasalita, noong unang panahon, mga nagsasalita sa Plaza Miranda, talaga may imbestigahan ang mga sinasabi. Correct. No? Etong sinasabi ng 18 Marites, hindi talaga pwedeng ipaglaban sa Plaza Miranda eh. Baka sa barangay Lupon, kaong-kaong, hindi pumasa eh. Si Marcoleta, pag divisory lang yan. Di ba? Ganun yun eh. Oo. Mukhang may makukulong doon sa 18 Marites. Meron talaga doon. In 1 month or 2 At saka, months, hindi mo mukhang may masisi, makukulong hindi mo doon. rin talaga masisi yung ibang 18 Marites kung nagtatago na. Kasi syempre, yung iba dyan, hindi sanay sa ganyang buhay, yung binabatikos, yung majority ng kapitbahay mo, galit sa'yo. Actually, biktima Diba? din sila dyan eh. Ginagamit lang Ayun, din sila dyan eh. Alam mo yun na kung nga, saan diba? sila humahawak? Yung thought o yung goal or yung objective na pabagsakin si PBBM at kapag nag-succeed sila, okay na kaso okay, nga, hindi okay na naman- okay ang buhay nila. hindi nga at ang kanilang mangyayari yun. pamilya. Kaya nga, no, na kumbaga, nauuto sila Oo. na ganun ang mangyayari. Hmm. At kung hindi man mangyari ngayon yun, nauuto sila na si Sara magiging presidente sa 2028. Correct. Kaya nila ginagawa yan. Kumbaga pinapaasa na lang pala ito. No? Hindi na makakatakbo yan kasi may impeach talaga yan ngayong taon na to. Feeling ko talaga yan. Sinabi na sa akin ng Itataya mo, pamatot pa ng Oo. gulo. Sinabi May na impeach. sa akin ng puting pitbull ko. Ako, nag-aapila ako sa administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Na Kumilos po kayo para akala ko ma-impeach. bonus na natin. Kumilos po kayo para ma-impeach talaga itong si BP Sara Duterte. Dahil yun po ang nararapat, yun po ang dapat nating Hindi, gawin. feeling ko naman. Para kasi, masiguro na hindi po ito maging Pangulo sa kasi yung 2028. dalawan sa Kongreso, makikita mo naman, mag-uumpisa na sila ron ng investigasyon trial kay Sara. Ngayon, pag umakyat sa Senado yan, dyan na, forthwith talaga yan. Actually, nag-iba naman ang statement si Presidente as compared to previous impeachments, diba? As compared to 2025. 2025. Nagkaiba naman ang narrative yung Presidente. So, Hindi, dati hindi niya supportado. Oo. Ngayon, Dati, supportado niya. Sinasabi niya, no? Bine-verbalize niya. Ay, No, ano lang yan, makaka-distract sa ating economy yan. No? Hindi magandang gawin yan ngayon. ay ngayon. Pero ngayon, ang sabi niya, it's not his job, na andyan na sa Kongreso yan, let Congress do their job. Update na tayo dyan, di ba? Binigyan siya ng 10 days ng House Justice Committee na sumagot. Okay lang pala yun. Diba? Patapos na yung 10 days, hindi Malapit sumasagot na. Malapit na. Siguro, Pero, next week. hindi. Ang, Pang 7 ngayon, pang 7. ang pinaka-recent dyan, ang pinaka-recent status dyan, ay nag-file na ng entry of appearance yung 16 na abogado ni Sara Sara. Duterte. Kung di ako nagkakamali, kanina or kahapon, nag-file na entry of appearance sa Kongreso, itong 16 na abogado, na by the way, napakamahal ng mga abogado yan. No? Yun natin, Porton, no? Oo. Isa siya kumukuha ang pera po Ayun kayo nga, dyan. yun ang di natin 18 mana. million lang yung salin niya. Oo, yun nga, kaya nga eh. Si Porton, yung law firm ni Porton, Mahal napaka-expensive. Pwede law bang firm. sagutin ng ano yan, ng OVP? Ay, hindi. Personal yun eh. Hindi. Personal issue yan, hindi naman for Wala, the wala sa benefit. budget yan, no? Correct. Wala sa MOOE nila yan. So, yan, ang status Kasi isipin yan. mo, Porton na At bata. within the next few days, bago mag-deadline na 10 days, palagay ko magpa-file naman yung mga yan. Yan. So, yan. Okay? Basa mo na tayong comment. Basta tayo Hindi, comments. diretso mo na yan. Bago Sige, mapapag-usapan natin yung Ito, maganda to eh. Maganda. napakagandang resulta ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York. No? Nagkaroon po ang ating Pangulo ng 2 speeches sa New York. Isa before yung, anong tawag doon, yung
United Commission Nations. on the Status of Women 70, no? Commission on the Status of Women 70, kung saan na binida ng ating pangulo ang ginagawa ng Pilipinas pagtungkol sa mga kababaihan natin. At binida niya rin na sa lahat ng bansa sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa pinaka maganda ang status ng mga kababaihan kumpara sa status ng mga kalalakihan. Ibig sabihin yung pagkakapantay-pantay ng Hindi. babae at lalaki, no? Sa lahat ng bansa sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa pinakamaganda ang status o ang sitwasyon, no? Ang pangalawang speech naman niya ay tungkol sa kanyang apila, sa Yes. mga involved sa gera sa Middle East, Ah. no? Para pag-usapan na lang, daanin sa diplomasya ang nangyayaring gera sa Middle East. At pangalawa, no? Pangalawa sa importanteng purpose niya ay para mag-apila sa mga member states ng United Nations para iboto o piliin ang Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council sa 2026-2027 term. Oh. Ay, no, 2027-2028 term. Oh. No? 2 years, no? Oo. Ayan. So yan, anong masabi mo, Kakopi? Ako, first muna. Nakatutuwa kay Bongbong Marcos dahil sa efforts ng gobyerno na iangat ang kababaihan, may mga taong nagpapabagsak sa kababaihan. Halimbawa, si Suntay, sila Topacio. Oh. Buti na lang, nabawi na naman ni PBBM sa kanyang speech dyan sa United Nations, inaangat niya yung kababaihan. At ang sinasabi niya, malaking faktor ng pag-unlad at pag-angat ng isang bansa ang kababaihan. Which is, natutuwa yung mga kababaihan dito sa Pilipinas kasi nabibigyan siya ng recognition. Nakalulungkot lang na may mga tao na pilit na ibinabalik sa dati, ibinabalik sa pang-aapi sa kababaihan. Gaya nga ng ginagawa ni Suntay at ni Topacio at ni Jason Sa. Oh. Buti na lang may ganyan tayo. Ang magandang presidente. sinabi na niya, pag may angat ang antas ng buhay o kalagayan ng mga babae, aangat ang antas ng buhay ng lahat ng tao sa bansa. Parang correct. ganun ang kanyang sinasabi. Oh, pero ako, disagree ako sa sinabi mo, sabi ni Bibi, pantay-pantay. Mabait lang, hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa bahay namin, kasama ko lagi ang malakas. May. Hindi pala dapat. Si May pala boss dyan, ha? Sinabi ko na isulong yung karapatan mo. Oo. Yan talaga yung punta ni Bibi. At ito, dagdag ko na. Doon pala sa New York, nakipag-meeting rin pala si PBBM sa mga negosyante dyan, particular na dito sa JP Morgan, ha? At pinag-usapan nila dyan yung ekonomiya at ang kahandaan ng Pilipinas sa paggamit ng AI technology. At saka yung medical group factory, may negosyo para sa isang 200 million manufacturing plant sa bansa na magbubukas ng maraming trabaho sa Pilipino. Kaya yung sinasabi nila na si PBBM na may gera na namamasyal pa, hindi siya namamasyal. Ay, nako. Yan yung mga resulta nung pagpunta niya sa New York, naghanap siya ng mga panibagong investment sa ating Kung bansa. malalaman nyo lang yung lahat ng activities si BBM, makikita nyo, wala siyang sinasayang na minuto. Oo. 2 days lang yan, no? Pero 2 days 6 lang yan, 2 days lang ba yan? 2 days lang yan. Imagine 2 days tapos 2 speech ang gagawin niya sa United Nations. At tanong, Hindi simple yan. ang tanong dyan niya, Oh. Kakopi, kaya ni Sara ganong speech? Ano, paano yun? Ay, by the way, tika mo. Bago ko sagutin yung tanong na yan, no? Huwag nating kalimutan na nagsalita itong sila Suntay, di ba? Si Topacio against women, no? Yung misogyny nila, no? Yung pang-objectify nila sa mga kababaihan. Ang tinatanong ni Congresswoman Laila de Lima, bakit hindi nagsasalita itong Si Sara. Vice President natin? Correct. No? Para kinukonsinti niya yung sinasabi ni Correct. Suntay. Ganun ba yon? Kaya dyan yung makikita ang leader na may tamang pag-iisip, no? Dyan yung makikita kung sinong matinong leader Oh. between Bongbong Marcos and Sara Duterte. Pero balikan natin yung tanong mo, pre, kung si Sara yung nakaupo, kaya niya kaya yun? Ako, definitely hindi niya kaya yun. Kahit may script pa yun, mauutal-utal yun. Baka mali-mali pa yung nga yun eh. Paano kung English pa? Nakarating kasi ako ng United Nations. Oh. Naimbitahan na ako dyan sa beses sa Vienna, sa Vienna headquarters nila. Ano kasi yan napakahigpit. Halimbawa dyan, may speech yung presidente. Naka-furnish na sa lahat yan kasi may mga translator siya ng iba't ibang languages. Oh. So, bawal ka magdagdag, bawal ka mag-adlib. Usually, mga leaders na pumupunta dyan. Kasi may sa likod niya, may mga cubicles yan. Hindi yung Halimbawa, mga interpreters. andun lang mga interpreters lahat. Kaya live- kung mapapansin Live kasi eh. Live yung translation eh. Ah. So, kung si Sara, scripted na yan, baka iba-iba pa sabihin yan. Kaya nakakahiya yan para sa Pilipinas kung si Sara yung magsasalita. Sabihin niya, pandesal, palabanan. Ako sagutin ko yung tanong mo.
Ako, take ko dyan, medyo hindi naman masyadong panglalait kay Sara. Palagay ko, kayang-kaya naman ni Sara, no, na gawing katatawanan ang mga Pilipino. Kaya-kaya ni Sara na Ano pagtawanan. ba hindi pala langit? Kasi, imagine, yung mga recorded videos na nga, palpak eh. Palpak pa. Di ba? Ano pa yung live? Live yun. Live yun. Live yun. Ano pa yung live? No? At magsasalita ka ng binabasa sa buong mundo, para sa audience sa buong mundo, no? Yung speech. No? At saka sa harap Kung ng sa- world leaders. Oo. Sa harap ng world leaders. Eh kung sa recorded video nagkakamali, what more sa live? Oo. Ang alam ko, Kaya ganyan yan. ang alam ko dyan sa Kaya United Nations, kung gusto nyo Sige. kaya kung gusto nyo maging kaatawanan, kahihiyan ang mga Pilipino, ang Pilipinas, no, sa buong mundo, elect nyo si Sara sa 2028. correct. Ay, dagdag ko lang sa Saudahan ako sa risto na. sa United Nations kasi ibang world leaders ang nagsasalita niyan. Kumbaga, hindi mo control yan. Hindi ka nakakagamit ng transparent na teleprompters. Kung papansinin niyo si PBBM, hindi siya naka-teleprompters dyan eh. Pero may kinokopyahan siyang scripts dyan. Si Sara, kung walang teleprompter yan, mas mamahirapan pa yan. Baka throughout the speech, nakatingin lang yan sa script. Si PBBM, gumaganon-ganon pa eh. Si Sara, nakatutok lang Classic yan. example na ito tungkol sa binasa niya yung recommendation niya na magtipid ng paggamit ng enerhiya, no? Kahit ako, pag binasa ko yun at nakita kong sinabi ko na katulad ng yung Pagbibisikleta, hindi yung una doon, yung bawasan. carpooling. Carpooling. Carpooling at bisikleta. Immediately may kukorek ko na yun. Alam kong mali. Kasi sa isip mo pa lang. Malayo Alam pa kong mali. Malayo Si pa. Sara, dire-diretso na niya lang binasa. Hindi niya kasi alam na mali. Hindi siya nagsabi, Oo. teka mali, or di man niya lang kinorek yung sarili niya. Oh, yan mga kabibig, narinig yung sinabi nung dalawa ha, na etong si BP Sara, hindi daw talaga pwede magpresidente kasi kung pagbabasehan natin yung hina niya mag-English, hina niya magbasa, hindi talaga siya pwedeng umarap dyan sa United Nations. Actually, pre, hindi lang hina sa English eh. Tapos mag-read Pag-reels ba yan? Sorry. Wala na ako eh. No offense doon sa mahina mag-English. Actually, hindi naman ano yan eh. Hindi question yung hina mo sa pag-English eh. Ang question doon, yung hina mo mag-isip. Oh, Doon mahina eh. mag-analyze sa binabasa mo. Doon mahina eh. Sige, balik ka na sa Hindi. Totoo yun. Ang problema kay BP Sara, parang yung madalas nating na-encounter sa paggamit ng cellphone. Pag mahina yung internet, naglalag. Saka nakakita ng national leader, vice president, at magiging presidente pa. No? Ang lakas loob na mag-announce ng pagiging presidente sa 2028. No? Pero pagdating sa pag-iisip, naglalag. Yung reads mo na, wag mo ipopost yan, babalata ka bukas yan. Okay. Sige, basta tayo. Wala ka na ba yan? Wala. Basta tayo comment. Next comment. May sinabi niya si Twinkle Alcantara, no? Malamiya pa magsalita. Exactly. Walang emosyon. Walang emosyon. Wala talagang rhetorics. Paano magkakaroon ng emosyon? Nakapokus doon sa binabasa. Baka magkamali. Joseph Rivera. Pwede naman sa United Nations si Sara, United Nations program. Sa kinder. Nakakaya. Si Joseph Rivera. Kaya sabi ni Crescencio Francisco Jojo, sigurado, mapahiya lang ang Pilipinas sa mga world leader kapag si Sara ang Pangulo. Lalo na kung may media Pero interview. masarap magbasa eh. Ang daming nag-comment. Kaya kaya ni Dayan, basta gogodyo ka. Bakit yan? Si Jack Aragota. Paano yung translation? Hindi sa United Nations mga professional yung translators. Naalala ko na yung interview ni Jack kay Chubby Chigson eh. Ano? Marshmallow. Ano ba pa sa marshmallow? Kala tuloy marshmallow. Marshmallow. Hindi ko na kayo marshmallow. Marshmallow pala, marshmallow. Kasi daw, isang bigi at isang kongo nag-uusap. Ito wala kami ano rito sa mga may kapasalan. Wala kami pinapatukuyan dito. Kaming si Jack Gorta lang na mayabang ang inaano namin dito. Kaya nagtatawa na kami. Kasi may interview siya kay Chabit eh. Ano masasabi mo sa marshmallow? Magkano? Yung una, magkano? Marshmallow. Ano Chabit? Marshmallow.
Ang sagot ni Chavit, masarap malapot. Masarap malapot yung pala, martial law. Nag-uusapan. Tama na, ubuhin na ako nakakatawa. Ito si Tess Fernandez. Sabi niya, sobrang nakakahiya talaga ang Pinas kapag si Sara ang president. O tama. Meron Naluluwa na. pa comment? Ang daming comment. Nasa 624 comments na po. Pasensya na kapag di namin mabasa lahat. Oo. No? Ang dami po niya, mahigit 600 ang comments. Ayan, ikwento ni Sa, sabi ni Sister Blue, ikwento ni Sarah ni Blue niya, isang kaibigan at isang ngongo. I-block lang natin yung salitang ngongo. Parang offensive. Hindi, gagay, sabi ko, walang kami pinapatukuyan doon sa mga may disability. Para lang kayo Doon lang sa mayabang na yun. Doon lang sa Para sa mayabang na yun. mayabang. Hila mo muna tayo sa ating third segment. Sabi, napaluwa-luwa ako. Ito, sabi ni Kasia Verbo, kapag si Sara ang Pangulo, puro next question please ang mangyayari dito. Sigurado. Hindi na pwede sa United Nations yun. Pre. Hindi pwede. Hindi pwede, Kasi hindi pwede. ano doon debate ang usapan doon. Sige lang nyo, pasok na. Magkakalo kayo doon. Sige, move on tayo sa ating next topic. Pag-usapan naman natin po yung suporta o yung ginagawa po ng gobyerno para tulungan yung mga OFW. Medyo seryoso na ito ha. Yung mga OFW dyan sa Middle East, ano na po yung ginagawa ng gobyerno para i-repatriate po sila at bigyan po sila ng tulong at suporta. Taliwas po ito sa sinasabi ng mga dilis na walang ginagawa ang gobyerno. Ayan, sa pinakahuling bilang po napauwi as of March 11, ngayon po ay March 11, no? Ang total po ay mahigit 400 hanggang 460 na mga Pilipino po ang ligtas na nakabalik na sa bansa mula sa mga kaguluhan dyan sa Middle East. May mga bago pong dumating, March 10 to 11, 63 po yung repatriates natin dyan mula po sa Oman at Qatar. Ang dumating kahapon po yan at ngayong madaling araw. 9 na Pilipino naman po mula sa Iran, ang kauna-unahang batch na nakauwi mula sa nasabing bansa ngayong March 11. Ibig sabihin po, mula sa Iran, hindi doon galing yung eroplano ha, Oo. nagbibiyahe sila by land. By land. And Egypt saka- yata, Egypt. Correct. Saka sila ibibiyahe ng Pilipinas. So yung plano ni Sara Duterte na magdadala ng eroplano dyan sa Iran. Diyan sa Dubai. Ayan, ano lang natin yung balita po na yan. Kung tutusin, ilan yan? 600? 400? 460. No, konti pa rin Yung total, yan. yung total. Konti pa rin yan kasi sa Dubai pa lang, almost 1 million na yung OFW doon. Doon sa Dubai. Kasi hindi rin natin sila masisi. Maganda trabaho nila ron, di ba? Correct. Ganda. O ngayon, eto kasi sinabi ni BP Sara na magpadala ng eroplano dyan, sablay na sablay talaga yan. Hindi niya gayahin itong diskarte ni PBBM. Yung mga gustong lumikas at bumalik dito sa bansa natin, ibinabiyahe by land. Papunta doon sa safe na country gaya ng Oman at saka Egypt. Ngayon, kapag nandoon na, doon na isasakay sa eroplano. Kaya nakarating sila rito sa bansa natin ng safe. At hindi pwede yung sinasabi ni Sara magpadala ng eroplano ron, paano kung maligawan ng missile? Di napahamak pa yung mga kababayan natin. Di ba? Misidentified, di ba? Oo. At itama lang din natin, kasi last week napag-usapan din natin yung tulong no, na-mention natin na ang mga repatriates po ay makakatanggap ng 75,000 mula sa DMW at the same time 75,000 sa OWA. Hindi po, we apologize dahil may mali po doon sa figures dahil previous events po yun. No? So we correct that Yung statement nakaraang na sinabi namin. episode namin, nasabi po ata namin is 150,000. Total. Oo. Pero kinokorek lang po ni Ka-Coffee dahil hindi po kami dito nag-fake news. Kailangan accurate po ang aming mga information para sa inyo. Correct. So ano po yung binibigay ng gobyerno? Sige, pag-usapan po natin yan sa pamamagitan po ng DMW at ng OWA. At sa DFA, in fairness, napakasipag nito mga ahensya na ito. Ito po yung mga tulong na Kasi ibibigay. ano lang, singit lang ako si DMW Secretary, no? Kakdak, no? Kakdak, napakasipag. Sipag. At saka si Kuna. Hanggang gabi nagtatrabaho. Kahit Saturday, Sunday nagtatrabaho. Alam mo kung bakit? Bakit? Yun ang utos sa kanya ni PBBM. Huwag Oo. pabayaan ng ating mga bayani na OFW. Tama, At tama. hindi siya politiko. Oo. At hindi siya politiko. No? Libreng transportasyon. Again, paglilinaw po, sagot po ng pamahalaan ang airfare at transportation mula sa conflict zones. Diyan po sa Middle East, papunta doon sa exit points hanggang makarating po sila ng Pilipinas. Oo. May kumakalat online, ang sinasabi nila hindi naman daw sinagot ng gobyerno Oo. yung airfare. Yung mga tao na po yan, may existing tickets na po yan. Hindi na kinakailangan bilhan ng gobyerno ng ticket. Yan Yung yung mga flights nila ay Yan yung mga canceled. pauwi talaga. Pauwi na ng Pilipinas. May existing tickets na cancelled po yung kanilang flights. Dahil Therefore, na-delay Naabutan lang ng yan ng pera. ilang araw at babalik din yan. Oo. So hindi na po kailangan bilhan ng gobyerno ng ticket yan.
Meron din pong financial assistance na kalaan po sa pamamagitan po ng Emergency Repatriation Funds. Magkano ito, no? Kanina nakita natin parang 1.5 billion pesos po yan para po sa kanila na gagamitin po para suportahan yung mga OFW na uuwi po ng Pilipinas. Meron din pong welfare at psychosocial support. Pagdating po sa paliparan natin sa mga airports natin sa Pilipinas, binibigyan po yung mga OFWs ng stress debriefing. Very important po yan dahil galing po sila sa conflict areas. May mga libreng pagkain din po at pansamantalang accommodation o matutuluyan po kung kinakailangan din nila. May reintegration services po tayo, tulong po para sa training at sa mga o kabuhayan po sa Pilipinas para sa mga permanenteng uuwi. Kasi yung iba, medyo matagal-tagal pa yung gera dyan, hindi muna sila makakabalik dyan. So kinakailangan nila maghanap ng kabuhayan o ng trabaho dito sa Pilipinas. May mga programa din po ang gobyerno dyan. So makikita mo naman, ito namang gobyerno ni PBBM, bagamat mahirap, ginagawa talagang paraan para yung mga kababayan natin na gustong umuwi dito sa atin, naiuwi naman nila kahit pa paano. Hindi nga lang galong kadala kasi syempre, babiyahe mo pa ng ibang lugar yan. Si PBBM ang nakita ko sa past 40 years, ang pinaka-proactive na presidente na nakita ko. No? Talagang mabilis siya mag-isip, mabilis siyang umaksyon. No? Katulad na nangyayari sa mga tungkol na lang dyan sa mga yung mga binibigyan ng DSWD. Tulong. Yung yung nasa box, no, tawag doon. Charity box, charity box. Yung relief goods. Relief goods, Oh. no? Pina-pre-position niya na sa buong Pilipinas yan. Kaya wala na problema sa mga pagdi-distribute ng mga Di ba ayuda. pinuntahan nga natin yan, hindi na mano-mano? Hindi naman Machine ginawa na pa nga yung machine na operated yung kanilang operation. At ngayon din, yung update lang, no, may chartered flights na rin na inaayos, no, para sa susundo sa ating mga kababayan. I think by next week ata o March 14, hindi ko na alam yung exact date, no, may mga chartered flights na susundo sa ating mga kababayan dyan. Sabi nila, bakit daw nagbago yung isip ng presidente? Kala ko ba close yung airspace? Every day, every hour, nag-iibang circumstances. Nung pumutok yung gera na yan, definitely maraming bansa po, limitado yung airspace o yung biyahe, yung commercial flights, yung iba sarado pa. So ilang araw na po ang lumilipas, nagbabago po ang sitwasyon. Tama. So dito tayo. Tapos na ba tayo, Ron? Sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, mainit-init pa ito yung Mount Kamuning. Natatandaan niyo yung Mount Kamuning? Sige, maipapakita ba natin yung pictures? Yung Mount Kamuning, yan po yung controversial na palpak na tulay na gawa ni Digong, administrasyon ni Digong. Milyones po ang nasayang dyan sa palpak na Mount Kamuning. Pinahirapan po yung ating mga kababayan dahil sa napakataas, aabot po sa 3 palapag para makatawid ka lang dyan sa EDSA. Pero inutos ng ating presidente, gumawa kayo ng mas maayos, mas decente at mas magagamit lalo na po yung mga PWD o yung persons with disabilities, mga senior citizen, magamit po nila yan nang hindi naaakyat sa napakataas at ang bilis kumilos ng DOTR, ang bilis kumilos ng DPWH. In fairness, panahon pa ito niya Secretary Vince Dizon Correct. At tapos na. Ayan, nakikita ninyo, inspection ng ating presidente, gawa na itong Mount Kamuning no more. Merong nakakatuwa dyan, merong elevator. Merong wheelchair So lift. PWD, Pwede, no? Talagang pwede sila makadaan dyan. So, all-encompassing, no? Lahat ng pwedeng gumamit ng bridge na yan, pwede. So dito makikita natin na yung pagkakaiba talaga. Ni PBBM pati ni dating Pangulong Duterte sa mga ganyang napakasimpleng bagay na lang. Nung panahon ni Duterte, gumawa ng Mount Kamuning na hindi kayang akatin ng mga Pilipinong mga PWD. Ng senior citizens. Kahit nga siguro normal ka, mahirapan ka akitin yan eh. Di ba? Yan yung panahon ni Digong. Ginawa nga katatawa na nakita niyo yung parang astronaut. Umakyat na ako sa Everest. The last hike ba yun? Sa Mount Kamuning. Ngayon, panahon ni PBBM. Yung Mount Kamuning, pinaganda niya. 10 million pala yung ginastos dyan. 10 million na yan. Yung Mount Kamuning, 10 Parang million. tagpi-tagpi lang kasi si si Digong, bara-bara talaga yung style niya. No? Walang plano, no? Kung ano yung maisipan niya, yun ay paggagawa. Walang plano. Hindi yan, fake news yan. Katulad yung in-increase niya sweldo ng AFP-PNP. Grabe, palpak, no? Meron hindi siya nakita na apektado. Yung pension. Yung pension fund, no? Yung magiging bankrupt ang gobyerno kapag hindi nakapag-raise ng pera para doon. No? Kasi ang problema kay Digong, hindi niya iniisip yung future . Oo. Yung current lang . Yun lang iniisip niya .
Wala siyang pakialam sa susunod na henerasyon, sa susunod na administrasyon. Which is ganyan din ang ugali ni Sara Duterte. Pinoint out yan ni Jose Claire Castro, yung sabi ni Sara, kasi meron siyang kaibigan na nakauwi na galing Dubai. Yun yung batayan ni Sara Duterte kung bakit napakadali magpadala ng eroplano. Yun lang, no? Sabi ni Jose Claire, ang pagdidesisyon, you have to consult all the stakeholders. Hindi lang iisang tao, hindi lang yung kaibigan mo. Ganyan mag-isip si Sara, isang tao lang ang pagbabatayan At niya ng kanyang i-generalize desisyon. niya na. Correct. Isa lang mag-inform sa kanya, i-generalize na. Correct. Ang dami stakeholders yung gobyerno na pagkukunan mo. Di ba? Yung mga pribadong sektor, yung mga OFW mismo, willing ba silang umuwi, etc. Hindi kinonsider ni Sara yon. Diyan mo makikita yung footbridge na yan. Kaya pinapasalamatan si PBBM. Ngayon grabe, napakaganda. Daming natutuwa. Ano yun, diretso sa busway? Nakakonect Sa bus kasi yan terminal? sa busway. Oo. Maganda pala talaga. So kung sasakay ka ng bus, dadaan ka pala talaga doon. So hindi ka na mas malayo kasi yan parang parang 50 meters away yan doon sa sa Mount Kamuning. Sige, pag-usapan natin yung Napuntahan budget. nyo na ba yan? Nadadaanan. Ako nadaanan ko na. Ikaw Pero yan. hindi pa ako pa nakakita. Punta mo na ba yan? Yung hagdanan daw dyan, hindi raw mahirap akitin kasi mabababa raw yung Mababa lang eh. Akit ka doon, tapos pag ganun ka, ganun lang. Hanggang makatawid ka sa kabila. Sa kabila, yung Mount Kamuning, Nako, ang hirap pag-akit doon. mo, Ano ka doon? Pahinga. Parang Station of the Cross yun. Kada Pahinga. Papahinga ka. oh. Tapos akit, pahinga na naman. Inakit ba ni PBBM hanggang dulo? Oo. Hanggang tuktok? Ganun nga ginawa nila, pahinga. Hanggang tuktok inakit niya? Inakit nila. Ang Kaya hirap. matakot na doon, pag may train na dumadaan, maalog. Ganun? So hindi siya safe. Doon niya nalaman Hindi siya yun. safe. Na hindi siya, kasi nakakatakot. Oo. Kapag merong train dumadaan, no, maalog yung Yung tuktok. yung mismo structure. Oo, nakakatakot nga. Bakit kasi pinayagan ni Digong yung Mount Kamuning? Hindi niya ba naisip ni Digong na delikado yan? Hindi niya ba naisip na palpak yung proyekto niya at pinabayaan? Bara-bara ba yung Bakit si PBBM pa yung nakaisip na delikado yung Mount Kamuning niya at siya nakaisip na magpagawa ng mas safe para sa ating mga kababayan? Ano bang isip ni Digong? Ba't hindi niya naisip yan? Di ba? Kasi concentrated siya sa pagpatay. Sa Yun lang. AJK. Totoo naman. Yun lang. Kasi doon lang talaga nag-focus yung nakarang Oo. administrasyon sa peace and order sa pagkitil sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Alam mo, kapag senior citizen ka, mahirapan ka na. Pili ko nga yan, ikaw, wala ka pang 60, mahirapan ka dyan. Ay, mahirap ako dyan. Hindi mo yan kaya walang pahinga. Ayoko na subukan. Dahil tinitignan ko pa lang, pagod na ako. No, tinitignan ko pa lang, napagod na ako eh. Si PBM mo. O, di ba? Ayan, sa tuktok. Oo nga, Napakahirap. Ang plano ng Pangulong Bongbong Marcos is gibain na yan, no? Ako, meron pa nga ako open letter sa kanya. Sabi ko, wag nang gibain. Magawin na lang monumento. Monumento in the sense na pag nakikita ng taong bayan yan, pag nakikita natin yan, no? Yan ang mag-remind sa atin kung gaano kawalang plano, kung gaano kawalang malasakit sa taong bayan, kung gaano kabara-bara yung nakarang administrasyon. Ako, agree ako kay Presidente na tanggalin yan kasi Duterte legacy yan Parang wag nang iwanan yung palpak na Duterte legacy, no? Ako naman kasi, ang ibang objective ko, gusto kong ma-remind ng tao sa ganyang klaseng bara-bara na trabaho na hindi pinag-iisipan. Ayun, may naka-wheelchair, di ba? Naisip ba ni Digong yan? Hindi. Di ba? At isa pa, napansin ko hindi lang sa Mount Kamuning. Kasi dumadaan ako dyan sa EDSA, lagpas malapit sa Mega Mall, yung mga elevator dyan, gumagana na. Di ba? For the longest time, display lang yan props lang yan, pero ngayon gumagana na. Hindi kasi ubra kahit kay Sec Vince, sa kay Secretary Banoy Lopez, hindi ubra yung mga ganyang klaseng trabaho kasi yun ang kagandahan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga mataas ang expectation or standard ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga alter egos niya, yung mga cabinet members niya, no, tinataas din yung kanilang performance level na dapat sumabay sa kagustuhan ng ating Pangulo. At yung cabinet members, in fairness, ang bilis din kumilos Kapag sinabi ng Presidente, kilos agad sila At ngayon, si Presidente nasa United States, ES Recto, in fairness, ang bilis din kumilos Totoo. Papatawag ng In-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin na hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair.
pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaan naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience dahil ang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus po. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Mapagaang lang ng kaunti ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman at sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito sa wala na yung Mount Kamuning, hindi na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Maraming salamat. Good morning. Ayos. Galing ng presidente, 4 na buwan lang yan ha. Kung magaling ang presidente, magaling din ang first lady. Bakit? Bakit Kasama paano mo sa masabi inspection yan? dyan. Yung mga love for all, hindi pa elected yan ha. Yung mga love for all, tuloy-tuloy pa rin po yan. At ang schedule, sige, bigay natin ang schedule ha. March 17 sa mga taga Marikina. Andiyan po ang love for all. Sa March 24, nandiyan naman po sa Taguig. At sa April 14, dyan naman po sa Camp Crame. Kung naghahanap po kayo ng serbisyo medikal, legal services, scholarship, charity ba, lahat po yan nandiyan sa Love for All. Oh, yan. Mga ka-BBM, grabe. Gusto kong dagdagan sinabi niya tungkol Sige, sa First Lady. sige. Sa totoo lang po, itong First Lady natin talaga is one of the best things that happened in Malacanang in the last 40 years. Oh, yan. Napakagaling po kasi yung First Lady natin. Oh, basa muna tayo sa na comment. Sabi ni Charming Rosal, isip ni Digong, pag may nadisgrasya dyan, hindi na masisisi. Ayan, bait. Saan na yun? Yan. Ayan, bait niya yan para matulog yung kill. Yan. Ayan pa sabi. Saan na yun? Nalala? Sabi ni Lilio Sorio, sobra sa fentanyl kaya wala sa ayos, puro kasamaan ang nasa utak at kabastusan. Ayan si Charlie Gonzalo ulit. Thanks kay PBBM at tumaksyon para maayos sa project na yan ni Duterte. Yan mga ka-BBM, maraming salamat ha. Gustuhin man namin na extend ng ilang oras to, hindi pwede. Gusto ba itong dalawang kasama ko O kaya ako pumuli, si Palerista. Nagpapasalamat sa pagsama nyo sa aming 1.5 oras na programa ng Salamat PBBM. Mga kayayam, ka-BBM, kung hindi nyo pa po ako na-follow at itong mga kasama ko, i-follow nyo po kami. Yayam Dizon, Ka-Coffee, Palerista. And yung aming executive producers, si Markian Everyday and 31 Million Movement. Maraming salamat po. Ako po si Ka-Coffee sa mga sumusuporta po sa amin. Thank you. Siyempre, yung mga nakikinig sa Salamat PBBM na hindi pa po naka-follow sa aming page, i-follow nyo na rin po yan. At magkita-kita tayo next week, no? At maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta pa sa ating presidente. Huwag tayo magpapabudol sa mga paninira nila. Stay put lang tayo sa pagsuporta sa ating presidente. Huwag na po tayo magpapauto. Maraming salamat. Magandang gabi po.